Good morning. It's break time. Kumusta po kayo? Dasal po muna tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal naming Ama, Diyos na makapangyarihan, Ikaw na pinagmumula ng lahat ng mabuti, ang simula at ang hantungan ng aming buhay. Kami lubos pusong nagpapasalamat sa dakila mong pagmamahal sa amin at isinugo mo ang iyong anak na si Jesus bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Sa patuloy mong pagsusugo ng Espiritong Banal upang kami iyong pabanalin. Hinihiling namin na palakasin mo ang aming mga kaluluwa, ang aming isip, ang aming puso upang makatugon sa imbitasyon mong maging tagapagpahayag, maging tagapaghatid ng mabuting balita sa aming kapwa. Dinadalangin namin ang aming mga kasambahay, kasama sa bahay, aming mga magulang, kapatid, mga anak, lahat ng aming kakilala, na kaming lahat ay pukawin mo ang aming puso at isipan upang manatili kaming tumutugon sa iyong paanyaya bilang mga aktibong kasapi ng iyong simbahan. Ang lahat ng ito ay samot dalangin namin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon, na kasama mo at ng Espiritu, Diyos magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon po ay November 30, 2021. At ang mabuting balita po natin ay mula kay Matthew chapter 4 verses 18 to 22. Minsan, naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Nakita niyang naghahagis ng lambat sa lawa ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag ding Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao." Noon di iniwanan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya sa paglalakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ng kanilang ama at nag-aayos ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Ngayon po ay Martes sa unang linggo ng Adbyento. At ang magandang balita po natin para sa araw na ito ay laging may job opening. Mangingisda ng mga tao. Ngayon po ay pinagdiriwang ng inang simbahan ang kapistahan ni San Andres o Andrew, Saint Andrew, ang nakababatang kapatid ni Simon Pedro o San Pedro Apostol. Happy Feast Day po! Ngayon din po pala ay nagdiriwang ng kanyang kaarawan ng kaibigan kong si Eliseo Clarete Jr. Happy birthday! Mabuhay ka hanggang gusto mo. So, sa Ebanghelyo po,
ni Juan ay narinig natin kung papaanong sina Simon at Andres, Juan at Santiago ay tinawag ni Jesus. Mga mangingisda, karaniwang mangingisda, upang maging mga mangingisda ng tao o fishers of men. Matatandaan po natin sa Ebanghelyo ni Juan na si Andres o si Andrew ay unang naging disipulo ni Juan Bautista. Mababasa natin ito sa John chapter 1 verses 35 to 41. Ang ganitong tagpo. Kinabukasan, naroon muli si Juan kasama ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nang makita niya si Jesus na nagdaraan ay kanyang sinabi, "Tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos." Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya kaya't sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makita niyang sumusunod sa kanya ang mga ito, sila'y tinanong niya, "Ano ang kailangan ninyo?" Sumagot sila, "Saan po kayo nakatira, Rabbi?" Ang kahulugan ng salitang ito'y guro. "Hali kayo at tingnan ninyo," sabi ni Jesus. Sumama sila kay Jesus at nakita nila ang kanyang tinitirhan. At tumuloy sila roon ng araw na iyon. Nooy mga 4:00 na ng hapon. Ang isa sa dalawang alagad na nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres, na kapatid ni Simon Pedro. Unang hinanap ni Andres ang kanyang kapatid na si Simon. Sinabi niya rito, "Nakita na namin ang Mesiyas." Ang kahulugan ng salitang ito'y Kristo. At isinama ni Andres si Simon kay Jesus. Ito po ay mula kay John chapter 1 verses 35 to 41. At mula po sa mga talatang ito hinggil sa pagkatawag kay Andres upang maging mangingisda ng tao, ay agad nating mapagtatanto na ang unang huli ni Andres ay walang iba kundi ang kanyang kuya, si Simon Pedro. At alam naman natin ang mga sumunod na mga pangyayari. Si Simon na pinangalan ng Pedro ang lubos na kinalugdan ni Jesus na pinaging dapat na pagkalooban ng natatanging katungkulan at responsibilidad sa kanyang simbahan bilang pinuno at panimulang bato kung saan itinatag ni Jesus ang kanyang simbahan. Mga kaibigan, tayo rin, ikaw at ako, bilang mga nakatanggap ng sakramento ng binyag ay tinatawag upang aktibong makibahagi sa misyon ng simbahan. Ang misyon ng mga apostoles ni Jesus, ni San Andres at ni San Pedro, na maging mga mangingisda ng tao. Papaano? Sa pamamagitan ng pagpapahayag na tayo ay mga Kristiyanong Katoliko sa uri ng pakikipamuhay natin sa ating kapwa. Hindi sa talino, hindi sa galing magsalita, kundi sa uri ng pakikipamuhay sa ating kapwa. Ang pakikipamuhay na pinangungunahan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, na pinapangasiwaan ng pag-ibig ng Diyos at magiliw na naglilingkod sa inspirasyon ng Espiritu Santo. Sa madaling salita, mga Katolikong Kristiyanong may buhay na pananampalataya sa banal na isang tatlo. Sa John chapter 13 verses 34 to 35, ito ang sinabi ni Jesus sa kanyang simbahan. Sabi niya, "Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, gayon din naman magmahalan kayo. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat
na kayo'y mga alagad ko. Kaibigan, sa pagmamahalan na ipapahayag natin ang ating pananampalataya kay Kristo Jesus. Sa uri ng buhay, sa buhay na marunong magmahal. At alam naman natin ang nagmamahal. Ang nagmamahal ay naglilingkod, nag-aalay ng sarili sa minamahal. Gagaya ni Jesus, inialay niya ang buo niyang sarili para sa kaligtasan natin. Yun ang bagong utos ni Jesus. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko, sabi niya. Sa pagmamahal kasi, nakikibahagi tayo sa misyon ni Kristo, sa misyon ng inang simbahan, sa misyon ng mga apostoles, na maging mga mangingisda ng mga tao. Kaibigan, sa panahong ito ng Adbyento, ang ating inang simbahan ay pinaghahanda tayo sa pagdating ni Jesus sa ating buhay. At bilang paghahanda, walang pinakamainam na paghahanda kundi ang mabuhay sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Dahil sa pananampalataya nananatili tayong mulat ang mga mata ng pananampalataya. Patuloy na umaasa ang ating puso at nananabik ang ating isipan sa pagkikitang muli, sa pakikipagtagpo natin kay Jesus na darating. At alam naman natin na si Jesus ay araw-araw na dumarating sa realidad ng ating buhay. Sigurado ang pagdating ni Jesus sa pagtitipon ng simbahan. Sigurado ang presensya ni Jesus sa katauhan ng mga inordinahang ministro ng simbahan. Sila na ibinukod sa paglilingkod sa ngalan ni Jesus. At sigurado ang presensya ni Jesus sa mga sakramento, lalo tigit sa Eucharistia. Sigurado rin ang presensya ni Jesus sa kanyang mga salita na nakatala sa banal na kasulatan. Kaya, pakanamnamin natin ang sinasabi ni Jesus. Kung saan may 2 o 3 nagkakatipon, sa pangalan niya, siya ay naroroon. Kaya kahit po sa bahaging ito ako'y mag-isa, hindi ako naniniwala na ako'y mag-isa sapagkat merong nakikinig sa atin. Ikaw at ako. At ang namamagitan sa akin at sa iyo ay walang iba kundi ang presensya ng Espiritong Banal. Kung saan may 2, ikaw at ako, o 3, ikaw at ako at ang Espiritong Banal na namamagitan sa ating 2, siya ay naroroon. Pagpalain nawa tayo ng Diyos, ipagadya sa lahat ng masama at ihatid sa buhay na walang hanggan. Amen. Peace.